Sometimes, the most productive thing that we can do is to do nothing. Ang pinakamakabuluhan, pinakamabungang pwede nating gawin minsan sa ating buhay ay yung wala kang gawin. And what is the most wasteful, unproductive thing that you can do in your life? It is to worry. Gusto mong sayangin ang iyong oras? Gusto mong ubusin ang iyong lakas? Anong kailangan mong gawin? Mag-alala ka. Marami sa atin expert dyan. Palaging nag-aalala. Palaging nangangamba. Palaging natatakot. Pero, meron na bang nagpatotoo na dahil sa kanyang pangamba, sa kanyang takot, sa kanyang pag-aalala, ay meron siyang nagawa? Di ba wala? Wala pa po ang tao na lumabas sa social media, pinagmamalaki niya. Because of their worry, they have become successful in life. Many times, it is because of our worry, of our fear, of our anxiety that we self-destruct. Anong nakakasira sa iyong kaisipan? Anong nakakaubos sa iyong gana? Bakit ka nanghihina? Dahil lahat ng iyong lakas, inilalagay mo sa iyong pag-iisip. Yun ang dahilan bakit nasasabi natin ang pinakawalang kwentang bagay, ang bagay na pinakawalang bunga na pwede mong gawin ay pag-aalala. Because you're just wasting time, effort, and energy. But why is it the most productive thing that you can do is to do nothing? Because you're giving your body, you're giving your mind a time to rest. At ano po ang nagiging epekto pag ikaw ay nagpapahinga? Pinapalakas mo ang iyong pangangatawan, binibigyan mo ng panahon at oras ang iyong isip, ang iyong kaluluwa para huminga. At pag binigyan mo ng panahon para huminga o magpahinga ang katawan mo, ang kaluluwa mo, ang isip mo, magiging mas malusog yan. And when the mind, when the body, when the spirit is healthy, it can perform properly. Dahil pagpagod, kahit na anong gawin mo, hindi magfa-function, hindi gagana, hindi gagalaw ng mabuti. Subukan nyo man po, kahit na ikaw ay nakahiga, isip ka pa rin ng isip, anong mangyayari sa iyo? May stroke ka. O kung ikaw man ay makatulog, mababangungot ka. Di po ba? Subukan nyo po. Habang nakahiga, nakahimlay, masakit ang iyong loob. You have full of regrets. Your heart is full of anger. Ano magiging sakit mo? Atake sa puso. Subukan mo na habang ikaw ay nagpapahinga, gumagana ang isip mo, naiinggit ka sa ibang tao. Palagi mong sinasabi, buti pa yung mga kapatid ko, ang ganda ng buhay. Buti pa yung kapitbahay ko, walang problema. Bakit ako? Ang dami-dami kong problema. Ano pong epekto ng iyong inggit? Kinabukasan, tignan mong sarili mo sa salamin, ikaw ay papangit. Nakakapangit ang inggit. Amen? Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay nagpapahinga, ikaw ay palagay na. Yan din ang problema ng napakarami sa atin. Kala nagpapahinga, pero pagkatapos ng pagpapahinga, bakit walang lakas? Walang enerhiya, walang gana, walang buhay. Because there is a difference between resting and relaxing. Maybe a lot of us are resting, but they are not relaxed. Yes, it is important to rest, but it is more important to be relaxed. Because if you do not have the luxury to rest, at least if you are relaxed, you can have the strength, you can be renewed, you can be strengthened, you can have more life and energy once again. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Marunong magpahinga, pero mas mahalaga habang nagpapahinga siya, kalmado siya. Sa gitna ng unos ng bagyo, natutulog. Marami sa atin maaaring hindi kayang gawin ito. Dahil anong unang-unang gumagana? Ang isip. Palaging nag-aalala, paano na ako? Ang tanong, ano ang sikreto ng ating Panginoon? Bakit sa kanyang pagpapahinga, kalmado siya, hindi siya nag-alala? Remember this, if you want to be relaxed, if you want to be calm, if you want to be at peace always in your life, you have to let go and let God.
That is the secret. Bitawan mo muna yung iyong mga problema. Dahil kung wala ka naman talagang magagawa, edi huminto ka muna. Yan ang problema na napakarami sa atin. Gusto palagi kontrolin lahat ng bagay sa ating buhay. But my dear friends, please remember, you are not God. And when you are playing God, you are sinning. Yan yung pagkakasala ni Adan at ni Eva. Gusto nilang makamuka ang Diyos. Gusto nilang maging Diyos-Diyosan. Yan yung sabi ng ahas sa kanila. Kainin niyo ang bunga, makakamukha niyo ang Diyos. But see the effect of wanting to control everything in our life. It takes a toll on us. Napapagod tayo, nasasaktan tayo, at lalo tayong nabibigo. May kasabihan mga kapatid, na kapag umuulan, huwag kang aakyat sa bubungan para ayusin ang butas. Don't fix the roof when it is raining. Kahit na tumutulo yan, kahit na may butas na. Kung umakyat ka dyan habang umuulan, baka madulas ka, mahulog ka, at maaksidente ka. Doble ang problema, hindi po ba? Sira ng bahay mo, pilay ka pa. We have to accept that sometimes in our life, the most productive thing to do is to rest and to trust the Lord. Amen? Ito pong magandang gawin. Para bawat umaga, malakas ka, may gana ka, may enerhiya ka, may buhay ka. Bawat gabi bago ka matulog, think of happy thoughts. Think positively. Huwag na huwag kang matutulog na may galit sa puso mo. Huwag na huwag kang matutulog ng mga huling iniisip mo ay yung iyong mga utang, yung iyong asawa na naiinis ka, na yung iyong business na nalulugi, yung iyong anak na nag-aalala ka, na gusto mong magbago. Whatever problem it is, bago ka matulog, do a cleansing of your mind. Ano po ang magandang paglinis ng isip? You pray. You offer your worries to the Lord. Huminga ka ng malalim, inhale, exhale. Sabi mo, Lord, ikaw naman. Because if you know you're doing your best, why worry? Ang kasabihan nga is, do your best and God will take care of the rest. Amen? But the problem with many of us, we cannot let God take the rest. Gusto natin palagi tayo. At bakit ganyan ang ating ugali? Problema ng mahinang pananampalataya. Because if you have a great and strong faith in God, you will work with all of your heart and you would offer to God your labor. Amen? Subukan nyo man po. Bakit? Natulog ka na, kagising mo, pagod ka pa rin. Dahil ang huling mga alaala mo, ang mga huling iniisip mo, problema. See the effect of problems in our bodies. Makikita niyo po sa ating pananalita, it pushes us down. Kaya nga sinasabi natin na pressured ako, di ba? Ang bigat ng buhay, pinupush ka, stress ka, again, dinidiin ka. Pero alam mo na ang presensya ng Diyos ay nasa iyo, sa iyong pananalita, makikita mo, sinasabi mo na, I'm inspired. It means full of spirit. I am overjoyed. Lumulukso ka sa tuwa. Mga kapatid, sa susunod na tayo ay makakaharap sa mga iba't ibang bagyo o problema ng ating buhay. Remember, rest, stop, pray, let go, and let God. Dahil ang Diyos, kaya niyang pigilan ang bagyo. Hindi ba niya kayang pigilan, puksain, at magwagi sa mga problema mo? Sandali lang ang problema mo. Dahil meron tayong malaki, makapangyarihan, at mapagmahal na Diyos. No one can choose their storms. Walang tao ang makakapili sa kanyang bagyo. You cannot choose your typhoon. Anong ibig sabihin? Kahit anong gawin nating pagpaplano o paghahanda, hindi natin mapipili ang mga problemang darating sa ating buhay. Ang mga bagyo, ang problema, bigla na lang darating yan. Kung makakapili tayo ng problema, hindi ba siguro marami sa atin pipili yung madali, yung mabilis lang. Pero kabaliktaran ng ating nararanasan. Pag dumating yung bagyo, yung problema sa ating buhay, biglaan
Napakalaki, napakahirap. Minsan merong mga iba nagninegosyo, pero bigla-bigla may masisira sa kanilang negosyo. Imbis na sila'y kumita, sila'y nalulugi. Merong mga iba kinasal, okay naman silang mag-asawa. Ang tagal-tagal nilang magkasama, hindi daw sila nag-aaway. Pero mabibigla itong babae, meron palang iba. Tahimik, meron tinatago yung lalaki. Meron pala silang problema. Minsan, itong iyong anak, di mo maintindihan. Bigla-bigla na lang, tahimik, pagkakausapin mo, sasagutin ka, lumalaban, nagre-rebelde. Wala nang respeto sa iyo. Hindi natin mapipili ang mga bagyo at problemang darating sa ating buhay. No matter how much we plan, no matter how much we predict, pag dumating yan, wala kang magagawa. Nandyan na yan. That is the bad news. But what is the good news? Ano bang mabuting balita? Oo, totoo, hindi mo mapipili ang mga bagyo sa iyong buhay, pero kaya mong piliin paano mo haharapin ang mga bagyong ito. You may not be able to choose your storms and typhoons in life, but remember this. This is the good news. You can choose how to face your storms. You can choose how to respond to your problems. We can choose to be like Jesus. Paano ba ang ating Panginoon? Hinarapan niya ang bagyo. Nasa gitna sila ng dagat. Nandun sila sa bangka. Ang ating Panginoon natutulog. Relax na relax. Habang ito naman mga kasama niya, ang mga disipulo, nagpapanik, nag-aalala, natataranta. May dalawang paraan para harapin ang mga bagyo at problema ng buhay. Pwede kang mag-alala o pwede kang magtiwala. Pwede kang magwala o pwede kang maging payapa. What will you choose? How will you respond to the problems that you have now in your life? The good news is you can choose to be like Jesus. Be at peace. Relax. Have faith in the Father. Bakit kaya ng ating Panginoon na matulog sa gitna ng bagyo? Kasi naiintindihan ng Panginoon ang kalikasan ng bagyo. At ano po ang kalikasan ng bagyo? What is the nature of the storm? It will eventually evaporate. Mawawala din yan. Lilipas din yan. Sabi nga po ng isang pantas, ang pangalan po niya si Maya Angelou, every storm will eventually run out of rain. Ang ganda po, no? Lahat ng bagyo, kauubusan din ng ulan. Walang bagyo ang nananatili dahil meron lang kakaunting ulan yan. Pag wala na ang ulan, wala na rin ang bagyo. Kaya huwag kang mag-alala. Piliin mo na maging masaya. Piliin mo maging payapa. Piliin mo magtiwala sa gitna ng bagyo ng iyong buhay na hindi mo naman pinili. Meron pong bumisita sa akin dito. 2 beses po silang dumaan dahil the first time, hindi po ako dinatnan sa kumbento. Pero nagpursige, hinintay po ako. Ayaw umalis hanggat hindi po ako makita. At nung na-meet ko po sila, tuwang-tuwa. Ito pong babae. At nung ko po nalaman bakit pala gusto po akong makita. Hindi lang dahil napapanood po ako palagi sa social media. Nagpapadasal po siya. Kinekwento po niya, meron daw siyang stage 4 cancer sa lungs. Hindi naman po siya naninigarilyo. Yun po yung malungkot na kwento. Pero alam niyo po kung ano yung napansin ko. Habang nakikipagkwentuhan siya sa akin, habang kinakausap ako, ngumingiti siya. Napakasaya po ng mukha niya. Sabi ko sa sarili ko, kung ako siguro stage 4 cancer, depressed na siguro ako. Pero bakit itong babaeng ito kaya pang ngumiti? Napakasaya. Ang dahilan, kasi po nagtitiwala siya, kumakapit na lang siya sa Diyos. Isa pong katotohanan ng ating buhay, kailangan nating tandaan. May mga bagay na hindi natin kayang labanan. There are battles that we cannot fight, that we cannot win. Kahit anong gawin mong lumaban, matatalo ka. Merong mga ganyang laban sa buhay. Pero, hindi ibig sabihin na hindi mo kayang labanan yon, talo ka na. Bakit? Dahil maaaring hindi mo kayang labanan, alam mo talo ka,
Maniwala ka, merong ibang lalaban para sa iyo. Amen? If we cannot fight, if we cannot win the battle, have faith. There is someone fighting for you. Merong mga ibang lalaban, magtatanggol, magliligtas sa iyo. Anong ginagawa ng iyong mga kaibigan? Anong ginagawa ng iyong pamilya, close na kamag-anak? Anong ginagawa ng Diyos? Do not fight the battle of life all alone. You will lose it. But allow God to fight and you will triumph. That is the good news. Huwag niyo pong kakalimutan niyo. Kung malapit ka ng sumuko, tandaan mo, mas malakas ang Diyos. Kaya niya lahat ng laban, kaya niya lahat ng bagyo, kaya din niya yung problema mo. Magtiwala ka sa Kanya. Ano po yung tawag niyo doon sa karanasan na bayad ka na ng bayad para sa mga gastusin sa bahay, ikaw lahat, sa kuryente, sa internet, sa grocery, pagkatapos mong binayaran, wala nang natitira sa'yo. Buti pa yung mga iba, pa-samji lang, pa-milk tea lang, pa-shopee lang. O anong tawag niyo doon sa karanasan na iinom ka naman ng gamot, magpapagaling ka, pero lalo kang nanghihina, nag-aalala ka, dahil kawawa naman yung mga anak mo, sila lahat ng gumagastos, nararamdaman mo, pabigat ka na sa kanila. O ano yung tawag mo doon sa karanasan na kahit na anong gawin mong magbayad ng utang, di pa rin nawawala yung utang. Interest lang, yung nababayaran mo, yung kapital, wala. Ang dami nang tumatawag sa'yo, ang dami nang naniningil sa'yo, minumura ka na, tinatakot ka na. Pero kahit na anong gawin mo, parang hindi gumagalaw yung mga utang mo. O anong tawag mo doon sa karanasan na ginagawa mo naman ng lahat para maging maayos na yung relasyon nyo ng iyong asawa? Pinagdarasal mo na siya, pinagrorosarya mo na siya, nagpa-counseling na kayo, nagkumpisal na kayo, lumuhod ka na sa harapan niya, umiyak ka na, pero wala pa rin nagbabago. Ano pong tawag nyo doon sa mga karanasan na yon? We may call that experiences of discouragement. Mga karanasan na kung saan tayo'y napanghihinaan ng loob. What is discouragement? Ano ang panghihina ng loob? Ito yung karanasan na kung saan nawawalan ka na ng gana sa buhay. Nawawalan ka ng pag-asa. At paunti-unti nawawala yung iyong saya. Amen? Discouragement is when your courage and when your strength is slipping away little by little. And we experience discouragement when we are dealing with multiple problems, multiple storms in our life. Yung hindi pa man tapos yung isang problema, nandyan na naman yung isang pagsubok, patong-patong, sunod-sunod, walang tigil. And the question is, how can we overcome discouragement in our lives? Anong magagawa natin para malampasan natin itong mga karanasan na kung saan nanghihina na tayo at konti na lang gusto na nating sumuko? Una, kailangan tandaan natin na hindi lang po tayo ang nakakaranas ng paghihina ng loob. When you are discouraged, remember that everybody experience discouragement one time or another. Even great people, even the saints, even holy people have experienced in their life being discouraged. Halimbawa na lang po si Haring David. You could read that in the Psalms. King David saying, "Why are you so downcast, O my soul? Why are you so perplexed within me? Bakit nangihina ka, o aking kaluluwa?" Sinulat po ni Haring David yun. Si Haring David na napakatapang humarap kay Goliath, dumating sa buhay niya, nanghihina din yung kanyang kaluluwa. And even St. James the Apostle, kwento po, ang mission niya ay siya'y pumunta sa Iberian Peninsula, sa Spanya, dahil ang paniniwala ng mga sinaunang tao, this is the end of the world. Ito yung pinakadulo ng mundo.
Pagdating niya doon, he was preaching, bringing the gospel to people. Nobody was listening to him. He was also discouraged, na panghinaan ng loob. Iniisip, umuwi na lang, hintuan na yung kanyang mission. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ng paghihina ng loob. Tandaan niyo po yan. Even the best of us will experience that. But secondly, after remembering that it is okay to be discouraged sometimes, believe that God is with you. Bakit ba nagiging mahirap ang buhay natin? Dahil iniisip natin na mag-isa lang tayo. Pero kung may paniniwala ka na hindi ka iniiwan ng Diyos, kasama mo siya, diyan lalakas ang iyong loob. Kaya nga, nung isinilang ang ating Panginoon dito sa mundo, ano yung kanyang pangalan? He is the Emmanuel, God with us. Believe that God is with you. Lalong tumitindi, lalong lumalalim yung panghihina ng loob pag nakakalimutan mo yung plano ng Diyos sa iyong buhay. Kung wala kang nakikitang kahulugan diyan sa iyong paghihirap, susuko at susuko ka. You will only be encouraged once again. If you believe that God is using your suffering, your problems, your challenges for a greater plan. But lastly, listen to the message of God. Ano daw po yung dalawang salita na paboritong sinasabi ng demonyo sa atin? The two favorite words of the devil always saying to us is, give up, sumuko ka. Because the devil is the great discourager. Pero ang Diyos siyang kabaliktaran. God is the great encourager. At ano ang panlaban na salita ng Diyos doon sa sinasabi ng demonyo? Two words, get up. Tumayo ka. At hindi niyo po ba naaalala? Yan din ang palaging sinasabi ng Diyos, ng anghel si Jesus sa mga tao sa Biblia. Like for example, Saint Joseph, sinabi ng anghel sa kanya, get up, kunin mo yung bata. Padating si Herodes, gusto nilang patayin ang bata. Si Jesus, pag pinapagaling ang pilay, tumayo ka, get up, pick up your mat. Even with the dead little girl, talita kum, sabi ni Jesus sa kanya. Ibig sabihin, little girl, I say to you, get up, tumayo ka. Kung palagi mong pinakikinggan, tinitignan yung iyong mga problema at suliranin, binubusog mo yung iyong takot at pagdududa. Pero kung palagi mong tinitignan ang Diyos, pinakikinggan ang kanyang mensahe, pinapalakas mo ang iyong pananampalataya, ang iyong pag-asa. In the midst of your problems and trials, continue believing in God, continue praising in God, just like King David. Sinabi niya, pinagpatuloy sa Psalm 42, but I will praise Him still, my Savior and my God. Saan ka nang hihina ng loob ngayon sa iyong buhay? Kung gusto mong malampasan yan, tandaan mo, sabihin mo sa sarili mo, okay lang na mapanghinaan ng loob paminsan-minsan. Pero maniwala ka sa Diyos, kasama mo siya, tinutulungan ka, at naway, huwag mong kalimutan ang mga salita ng Diyos. Sinasabihan ka, pag malapit ka ng sumuko, pag nasasaktan ka, pag nanghihina ka, tumayo ka at magpatuloy ka dahil hindi pa tapos ang iyong misyon. May mas malaking plano ang Diyos sa iyo.